Bagong aral pa! Idinaos dito sa Bulwagang Rizal, UP Diliman ang pambansang kumperensiya sa wika at ang Sawikaan 2014 pagpili sa salita ng taon. Sa pangunguna ng Philippines Institute of Translation of FIT at sa pakikipagtulungan ng Komisyon sa Wikang Filipino, National Commission for Culture and the Arts, UP Kolehiyo ng Arte at Literatura, Department of Education at Commission on Higher Education, ginanap ang Sawikaan 2014 pagpili ng salita ng taon kasabay ng pambansang kumperensiya sa pagpapayaman ng wikang Filipino na may temang wika ng kahandaan sa wika na ayon kay Dr. Edgar Samar ng FIT, ang temang ito ay ayon sa mga pagbabago sa ating lipunan, tulad sa sistema ng edukasyon at maging ang pagbabago sa kalikasan. Sa seminar na ito, yung tema ay may kinalaman sa papel ng wika at yung salita na ginagamit natin tungo sa pag-unawa at pagharap sa mga pagbabago na ito. So kung paano nakatutulong ang wika sa pagiging handa natin sa mga pagbabago na ito. Nagbigay naman si Dr. Michael L. Tan, Chancellor ng Universidad ng Pilipinas Diliman, ng mensahe kung papaano natin mapatataas ang pagpapahalaga sa wikang Filipino sa mga social media sites. Sana iangat natin ang antas ng paggamit ng wika para sa mga seryosong usapan, sa mga usapan na may relevance naman sa lipunan. Si Chancellor Tan ay isa sa mga espesyal na panauhin ng komperensiya na tumalakay sa kalagayan ng wika pagdating sa mga social media sites. Kabilang rin si Dr. Mahar Lagmay, Executive Director ng Project NOAA, na nagpaliwanag ukol sa kahalagahan ng wika sa paghahanda sa kalamidad. May mga salita na may kinalaman sa delubyo, sa mga disasters na kailangan isalin sa wikang Pilipino. Isa dito yung tinatawag nating storm surge. Bakit ba ang mga bagyo ay pinapangalanan natin ng Filipino names? Samantala, ayon kay Ginoong Virgilio Almario, tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino, ang pagpili sa magiging kalahok sa Sawikaan 2014 ay dumaan sa dalawang pangkalahatang pamantayan. Yung mga napipili na at least 12 salita, na hindi naman yung salita lang ng taon yun kundi yung lahat ng contenders doon, kung tutusin, mga naging popular sila during the period. Kalawa, dapat relevant. May kaugnayan sa nagiging buhay at karanasan ng mga Pilipino. Kapag naging salita ka ng taon, taglay yung katangian na yon. At ang tinagurian nga bilang salita ng taon ay ang salita po ng taon ay selfie. Ni Ginoong Noel Ferrer at Direktor Jose Javier Reyes, kung saan binigyang diin nila ang malaking epekto ng salitang ito sa buhay ng mga Filipino. Samantala, nakamit naman ni David Michael San Juan at John Kelvin Briones ang ikalawang parangal sa salitang Endo. Samantalang ang ikatlong parangal naman ay nakuha ni Dr. Rebecca Añonuevo para sa salitang Filipinas. Kabilang din sa mga naging kalahok sa Sawikaan 2014 ay ang mga sumusunod. Bossing ni Frederick S. Perez, hashtag ni Mark Angeles, imban ni Xavier Roel Alvaran, kalakal ni Christine Marie Magpile, PIDAF ni Jonathan Vergara Jeronimo, whistleblower ni John Enrico Torralba, riding in tandem ni Joselito de los Reyes, CCTV ni Christopher Mitch Cerda, PEG ni Jethro Tenorio, at ang storm surge ni Roy Rene Kagalingan at Dakila Kutab. Inaanyayahan namin kayong lahat na abangan ang mga patalastas mula sa FIT o sa Philippines Institute of Translation tungkol sa mga programa namin kagaya nitong Sawikaan Salita ng Taon. Pero bago ang susunod na Sawikaan Salita ng Taon sa 2016, magkakaroon muna sa 2015 ng Ambagan. Ito yung paglilikom ng mga salita mula sa iba't ibang wikang katutubo sa Pilipinas. Bawat salita ay may kahulugan. Gamitin lamang natin ito sa tamang paraan upang mas mapaunlad pa ang ating wikang kinamulatan. Casey Paler para sa Newsfeed.
mag-aaral pa.